sir. Okay, sa magandang gabi po muli sa ating mga campers. Kayo po ay masaya po ba kayong lahat? Amen. Amen. Kung masaya kayo, laking bagay po yan para kayo po ay gising. Yeah. Yung mga masaya, gising yan pagka gusto ng pagpapala. No? Kaya huwag kang maging malungkot. Kasi pag malungkot ka, no? Yung mga masaya, nag-o-obtain ng crown. Eh. Mga malungkot, hindi mag-o-obtain ng crown. Diba? Kaya maging masaya tayo. Gusto natin magkaroon ng obtain. Matamo yung ating corona na nais natin makamtan. Okay? So tayo po ay hindi na po magpaligoy-ligoy pa at tayo, hilingan ko po kayo magsitayo mga kapatid. Okay, lahat po ba may Bible? Amen. Pakitaas nga po. Yan. Ganda po. Thank you very much. So tayo po ay magbabasa. Ito po tayo sa Philippians chapter 3. Tayo po natin ang Philippians chapter 3. Yung binasa natin last night ay sa 1 Corinthians chapter 9, no? Yan din po ay connected po dyan sa Philippians chapter 3. Verse number 13 and 14. So, basahin po natin dito sa Philippians chapter 3, verse number 13, down to verse number 14. Okay? Pay attention po mga kapatid. Ang pamagat ng ating pag-aaral, press on. Magpatuloy tayo. Ibig sabihin niya, pagpapatuloy. Kung hindi tayo magkakaroon ng pagpapatuloy o press on, hindi natin ma-obtain yung crown. Kaya kailangan meron tayong tinatawag na pagpapatuloy o continue daw. No? So, makita po natin, yan po, basahin po natin sabay-sabay, Philippians chapter 3, verse number 13 to 14. Ready? Begin. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, amang banal na sa langit, salamat po Panginoon sa gabi ito. Ito po ay pangalawang araw na po namin sa pag-aaral, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. At marami na po kaming natutunan. At hindi lamang po dapat ito may matutunan po namin, Panginoon. Bagkus nandun po yung application, Panginoon. May katuparan, may isagawa namin yung aming mga natutunan. Upang paglabas po namin dito, Panginoon, ay kami po ay mag-mature. Magamit, Panginoon, sa mga gawain na inatang niyo po sa amin. Salamat po na ito po ang way para kami po ay magkaroon ng ministry, Panginoon. Magamit sa iba't ibang larangan po ng inyong gawain, Panginoon, sa iba't ibang churches, ng local churches, at sa iba't ibang mga pastor na nandito po, Panginoon, na kasama po namin. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa nag-host ng youth camp na ito, Panginoon, sa pamuna po ni Pastor Jonathan at ng mga iba pang mga pastor, Panginoon. Salamat po. Ito po ay nagiging way, Panginoon, para ma-mold ang mga young people na ito, mga kabataan, upang sila po ay tawagin sa panawagan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa kanila upang sila ay gamitin na maging tapat, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik. Lahat po kami, Panginoon, ay masumpong inyong
sa inyong pagbabalik sa rapture time. Salamat po sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Take your seat, mga kapatid. Okay. Kung inyo mapapansin yung ating binasa, yan po ay connected po yan sa ating pinag-aralan sa kagabi. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 27, yan po ay connected, no? At maging ito pong Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Connected po rin yan, no? Yan po yung sinabi ni Apostle Paul na magkakakonect, no? 1 Corinthians chapter 9, itong binasa natin ngayon, Philippians chapter 3, verse 13 and 14, at yung Hebrews chapter 12, verse number 1 and 2. Then may extra din po na connection to sa 2 Timothy chapter 2, verse 4 and 5. So pag pinagbabasa niyo yan, pinag-uugnay niyo yan, no? Magkakasamahan, magkakapares yan. About Christian service. No? About the character of a Christian in a race. At meron din pong tinawag na the Christian life to a race. The Christian is in training. Christian character. No? Picture of the ministry of the Christian o Christian discipline and its reward. So lahat yan, name it, no? Yun yung mga nakuha kong title na sa pagbabasa ko po, no? Yan po ay nakita ko rin po. So, pinapakita dito na kailangan po natin talaga ang ministry. Na nais ipakita po sa inyo sa gabing ito ng Panginoon na bago kayo mawala dito, tayong lahat, no, sa lugar ng camp na to, ay meron tayong ministry sa ating mga local churches. Meron tayong serbisyo na gagampanan sa bawat churches na inyo nga pong kinabibilangan. So, kailangan po natin yan. No? So, pansinin po natin, press on. So, kailangan po ninyo at ako magpatuloy sa Panginoon. Kung hindi tayo magpapatuloy, sino magpapatuloy? Amen. Ng salita ng Diyos. Paano natin ma-reach out yung ating mga mahal sa buhay kung hindi tayo magpapatuloy? Paano mo i-encourage yung mahal mo sa buhay? Paano ka magpapatuloy sa buhay kung ikaw, kapatid, ay hinto na? Huwag tayong minto. No? Kaya sabi ng ating kapatid, I press toward the mark. Amen. No? Yun po ang sabi ni Paul, na siya po ay nagpapatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero siyempre, hindi dumating ang Panginoon nung siya po ay willing na makasama ang Panginoon sa rapture. Kaya nga po nung palagi niyang binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 15, binabanggit niya palagi yung word na we. Doon sa 1 Thessalonians, binanggit niya rin po yung we. So nais niya makasama sa rapture. No? So yun po ang nais din po natin habang tayo po'y buhay pa. Siyempre, kung wala na tayo dito, hindi natin ma-experience yung rapture. Pero alam niyo po ba, ang rapture ang pinaka-special na event na mangyayari sa buhay ng Kristiyano. Yan ang pinaka-masarap na true to life story na mangyayari sa iyo at sa akin. Pag ito ay nangyari, maring ngayon, habang tayo po ay nagkakaroon ng serbisyo ngayon, dumating na ang Panginoon. No? O kaya mamaya. So, walang imposible. No? So, thank God. So, tayo po ay makita po natin napakahalaga. Pero bago po natin tumayang yung mga ibang mga pointers, tatlo lang naman po yan. Gusto po ninyo dito sa Luke chapter 10 verse 42. Basahin po natin. Luke chapter 10 verse number 42. Ano po ang sabi ng Luke chapter 10? Alam po, pamilyar na po sa inyo ito sa dalawang magkapatid.
na kung saan ay si Mary at si Martha. No? Pero ano po ang sabi dito sa Bible? Verse number 42. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Pansinin niyo po yung word, yung two word, one thing. Alam niyo po ang ibig sabihin ng one thing na yan? No? Means listening to Christ's words. Yung one thing na yan, kapatid, sa gabing ito, nais niya, ikay makinig sa salita niya. Dahil para sa iyo itong pakikinggan mo. Para sa iyong ikalalago sa buhay Kristiyano. Makita mo one thing, yun, kailangan ay makinig ka sa salita ng Diyos. Ano pa, pansinin po natin dito sa Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kailangan makinig ang isang tao sa salita ng Diyos upang magkaroon ka ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ng mga bagay na ito. Ano pa ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3? Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Kailangan mo makinig ng salita ng Diyos sapagkat yung blessing nandito sa salita niya. Kung matutulog ka sa gabing ito na hindi ka nakikinig, sayang yung pagpapala. Sayang lang ang pagpunta natin dito kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Okay po? Sayang lang ang pagpunta namin. Mula kami sa Marikina papunta dito kung hindi kami makikinig. At hindi kami makikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya kung tayo po ay matutulog, sayang lang po ang iyong oras na nandiyan ka, no? Nakaupo, tapos bigla kang gumaganon-ganon na. No? Bigla kang... Kaya kailangan makinig po ng salita ng Diyos. Pay attention. No? Ano po ang sabi po ng Bible, mga kapatid? Sa John chapter 8, verse 47. Ano sabi ng Bible sa John 8:47? He that is of God, hello? Amen. He that is of God, hello? Amen. Sino yung anak ng Diyos? Sino dito anak ng Diyos? Taas natin ang kamay natin. Kung ikay anak ng Diyos, ano gagawin mo? Sabi dyan sa nabasa mo. Hear God's word. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka para dito. Pero it's about time kung bakit ka nandito para maligtas, maging anak ka ng Diyos. Amen. May purpose. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, it's about time, tanggapin mo si Jesus Christ. Kung wala ka pang relasyon sa Kanya, pag namatay ka na hindi mo tinatanggap at pinagtiwalaan ng Panginoon sa Kristo, ikaw ay pupunta sa impyerno. Pero salamat, may purpose sa Panginoon para makinig ka ng salita ng Diyos. Ikaw ay makakilala sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang sarili mo tagapagligtas. Anong punta ka sa langit? Napakasimple lamang po ng kaligtasan. No, hindi na po tayo pinahirapan ng Panginoon. Kasi tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, namatay ang Panginoon para sa iyo at sa akin. No? Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Okay? So tayo po ay dumako sa ating introduction. Ano po ang sabi ko sa introduction? Paul's writing in Philippians 3:12 signifying the continuous, no? Yung pagpapatuloy po natin, determined and energetic pursuit of spiritual maturity. So, yung maturity, makikita po na Christ-likeness and the ultimate heavenly reward. So, nais ng Panginoon, ginamit si Paul para maging example sa mga Philippian believers na ating binasa sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14. No? Naging tayo mga kapatid, siyempre wala na po si Paul,
ikaw ngayon na nakakilala, katulad niya, naging believer ka, Bible believer tayo, at ang gamit natin ay King James Bible lamang, kaya ka tinawag na Bible believers, anong nais ng Panginoon? Ikaw ay maging manggagawa ng Panginoon. Christ-likeness. No? Kagaya ni Kristo, nag-share ng salita ng Diyos, ginagawa ang gusto ng kalooban ng Diyos Ama, ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. O kailangan mo, sa gabing ito, no, talaga na natin ang ating buhay na magamit sa gawain ng Panginoon. Hindi pa uli ang lahat. Kailangan po natin magpagamit habang tayo po'y buhay pa. Pag wala ka na, hindi ka na magagamit. Bakit ka buhay ngayon? May purpose, may plano ang Panginoon. Gamitin tayo sa kanyang gawain. Okay? So, point number 1. Duty. Duty po, tungkulin. No? May tungkulin po ang bawat isa sa atin. Pero ano sabi dito sa verse 13 natin binasa? No? Kung inyo mapapansin, sabi dyan sa verse number 13 na ating binasa, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Hello? One thing I do. Ano sabi? Let go of the past. Ano ibig sabihin mga kapatid ng let go of the past? Hayaan mo na ang nakaraan. Sa buhay mo, maaaring ikaw ay may nakaraan na hindi maganda. Hayaan mo. Ibigay mo na sa Panginoon. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang entertain. Maaaring dito sa mga young people, nabasted ka. Nang nabasted ka, ayaw mo na magpatuloy sa Panginoon. Dahil binarek ka ng boyfriend mo, binarek ka ng girlfriend mo. Yun na ba ang end ng buhay mo para hindi ka na magpatuloy sa Panginoon? Yun na ba ang katapusan ng iyong buhay Kristiyano para hindi ka na magpagamit? Hello, young people? Kailangan ba na susuko ka na at hindi ka na magpapagamit sa Panginoon para ikaw ay wala ng silbi? Gusto mo ba na ganyan ang buhay mo? Na yung past, ayaw mong kalimutan, hindi ka maka-move on? Ang sabi yun, let go of the past. Amen. Kaya sabi ni Paul, Apostle Paul, forgetting those things which are behind. Amen. Hindi natin ma-obtain yung crown kung hindi tayo magpe-press on. Kailangan mo mag-press on, kailangan ko mag-press on bilang pastor, kayo bilang mga miyembro, at isang araw kayo gagamitin ng Panginoon at sa isang special na tungkulin o yung calling ng Panginoon sa inyo. Maring iubid dito at tawagin maging pastor din, tawagin maging preacher, tawagin maging teachers. No? May kanya-kanyang panawagan po sa bawat isa po sa inyo at kailangan po na andun yung press on, kapatid. Amen. Hindi yung nilalamon tayo nung nakaraan natin. Amen. Yung past natin, hindi mo makalimutan yung mga past na nangyari sa buhay mo na hindi maganda. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. So, sinabi po niyan, no? Looking back is distracting. Tama po? So, nakaka-distract ang pagbalik tanaw doon sa mga bagay na hindi magandang nangyari sa buhay natin. Kasi kung palagi tayong nando, nakapokus sa mga past, no, ng ating buhay na hindi maganda, hindi ka makamove on. Hindi ka magagamit ng lubusan ng Panginoon. No? Maaring yung iba po sa inyo, mga kapatid, may pagkabigo sa pag-aaral. May pagkabigo sa negosyo. Yung mga nagninegosyo. May pagkabigo sa trabaho. May pagkabigo sa competition kanina. Yung iba na nakita ko, nadidismaya. No? Natalo lang ang grupo mo, hindi ka na mapapatuloy. Ganun din sa buhay ng Kristiyano. Dumating lang ang problema, hindi ka na mapapatuloy sa Panginoon. No? Eh,
Bumaba lang ang grades mo sa school, hindi ka na magpapatuloy para mag-aaral. Ganun din sa buhay ng Kristyano. Meron nagpe-persecute sa iyo. No? May nagsasabi sa iyo, tumigil ka na. Kahit na ang kalaban mo ay mahal mo sa buhay, pag-pray mo lang yung mahal mo sa buhay, kakausapin ng Panginoon ng puso niya. At isang araw, siya na mismo magdadala sa iyo. Magsasabi sa iyo, sama ako. Punta tayo sa church. Mag-ano tayo, attend tayo ng church. No? Dahil nakita niya yung patutungo, maganda. No? Nandiyan yung mga kabiguan, mga kapatid. Ano ba? Minsan down ka. Alam mo, wala ka nang kasama wala ka nang kasamang tutulong sa'yo. Pero hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee. Kailan ka binigo ng Panginoon wala na naging Kristyano ka? Meron kayong mababasa ba sa Panginoon, sa Bible na meron binigo ang Panginoon sa kanyang mga anak? Wala. Tingnan niyo ang buhay ni Job. Alam niyo ang buhay ni Job? 10 anak niya, namatay yung 10 na yun, 3 babae, 7 lalaki, sa isang araw lang. Yung kanyang mga ari-arian na ubos. No? Sa chapter 1, kung babasahin niyo ang Job chapter 1, pero nung sinabi niya, naked came out of my mother's womb, naked I returned to the Lord gave, the Lord that take it away. Blessed be the name of the Lord. Hindi niya sinisi ang Panginoon nung siya po ay nagkaroon ng problemang malaki. Tayo nga, kalingkingan pa lang sa nangyari sa kanya buhay. Sinisisi na natin ang Panginoon. No? Kailangan po natin makita yung ating sarili. Si Ruth, pansinin niyo si Ruth. Nag-backslide si Ruth. Si Naomi, nag-backslide si Naomi sa Book of Ruth. Nung siya po ay nag-backslide, ano nangyari? Namatay yung kanyang asawa. No? Namatay yung 2 niyang anak. Si Malon sa Chilyon. Ano ba ang nangyari? Hindi naging maganda buhay niya sa Moab. At yung Moab is a place na kung saan, no, hindi kalooban ng Panginoon. Nandun na siya sa Bethlehem, Judah, pero ang ganda po ng sinasabi ng Bible na ang Bethlehem is a house of bread. No? At yung Judah, yung tutukoy doon, praising God. Is a place, yung place of God. No? Praise to praise God. Yung house of, yung Judah. So, yung makikita po natin, minsan dumarating po na nasa kalooban na tayo ng Panginoon, pero umaalis pa tayo sa magandang place. No? Halimbawa, ito, nandito ka, sumama ka sa iyong ka. Sumama ka ngayon, ang nangyari, mga kapatid, pagkatapos ng 3 araw natin ginawa dito, bumalik ka doon sa ginagawa mong hindi maganda. No? Kalooban ka ng Panginoon yun? Hindi. Alam niyo po ang kalooban ng Panginoon, buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Italagana natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya alam niyo po nangyari kay Naomi? His loss is beauty. Yes, nawala ang kanyang beauty nung siya po ay bumalik sa Bethlehem, Judah. Pero maganda nito, yung prodigal daughter na yun, si Naomi, nagbalik loob sa Panginoon. Kung merong prodigal son, may prodigal daughter. Yan ang si Naomi. Binalik niya ang kanyang sarili para maging tama sa buhay ng Panginoon. No? Ginawa po niya na magbalik loob dahil kasi doon sa verse number 6, kung babasahin nyo ang Ruth chapter 1, no? Binalik siya ng Panginoon dahil yung nagkaroon na uli ng pagkain ang Bethlehem. Yung word na bread. No? Nagkaroon na ng nabalitaan niya na nang nasa Moab siya ay meron ng pagkain. No? Hindi nagutom yung mga tao doon sa Bethlehem, Judah. Hindi nangyari hindi katulad na nangyari sa kanya sa Moab. So makikita natin, no? Ano pinapakita dito? Yung past sa kanilang buhay kay Job, yung past sa buhay ni Ruth,
ay maaaring mangyari sa iyo, pero maganda nito mga kapatid, no? Hindi po nila sinisi ang Panginoon. Hindi sila nagmurmuring. Hindi sila nag-complaining sa Panginoon. Minsan tayo, nagmumurmur tayo, saka nagpo-complain tayo sa Panginoon. Kala natin, siya may kasalanan, pero may kasalanan tayo. No? Nagiging pabaya tayo sa ating sarili, sa ating buhay Kristiyano. Wala tayong disiplina, yung una natin napag-aralan last night. No? Kaya tayo po, mga kapatid, minsan wala tayong disiplina. Pero alam niyo po, na-train kayo dito na magkaroon kayo ng disiplina. No? Kaya paglabas nyo, no? Na-train kayo na mayroong disiplina paglabas natin dito. No? Yung dala-dala ninyo yung train, yung inyong natutunan para maging disiplinado kayong mga Kristiyano. Magiging huwarang kayong mga Kristiyano sa labas, sa kanya-kanya yung churches na kinabibilangan. Bakit po? Meron po kayong mga natutunan dito na hindi nyo natutunan sa mga word sa labas ng mundo, sa ano nito, sa labas ng camp na to. So thank God, napakabuti ng Panginoon, no? God wants us to have a single focus in Him. Nais niya ng Panginoon, ikaw at ako, ay maging single focus lamang sa Kanya. Ano ba ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse number 2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, kailangan ang focus mo at ang focus natin, no, ay sa Kanya lang. Minsan kasi nakafocus tayo sa pagkakamali ng tao. Kaya makikita niyo po, yung focus natin, no, yun ang nagiging hadlang para hindi tayo magamit ng Panginoon. So, kailangan po natin forgetting those things which are behind. No? Kalimutan na. May awitin yun eh. Nakalimutan ko yung kalimutan na. Yung ganda ng Tagalog na awitin na. No? Pero, makikita po natin, yun ang nais ni Paul sa mga Philippian believers na ina-addressan niya. Ganon din po ang Panginoon, no? Ayaw ng Panginoon na manatili yung past natin sa ating buhay hanggang tayo po ay namumuhay dito sa mundo. Past is past. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, sa 2 Corinthians 5:17, no? Ano po sabi doon? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No? Yung dati mong pagkatao, iba na sa bago mong pagkatao ngayon. Hindi ka na yung dati mo. Kaya nga, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bigyan ko lamang po kayo ng aking testimony kung ano ako dati bago ako naging Kristiyano. Ako po ay talamak po sa sugal. Ako po, nung kabataan ko po mga kapatid, halos lahat ng sugal ay alam ko. No? Nakapagnakaw pa ako sa aking lolo nung ako'y nagsusugal. Ninakawan ko siya. Nung siya po'y nagbibilang ng pera niya na meron siyang baol. Alam niyo naman yung mga lolo, di ba? Masinop. No? Pagka yan po ay nag-aayos ng baol niya, no? Yung damit, nakaayos. Pati yung pera yan, nakaayos din. One time, nakita ko po yung lolo ko. No? Sabi ko, tama-tama. May pansugal ako. No? Tinawag ko na wala siya doon sa bahay at kinupitan ko siya. Dahil ako'y sugarol, so, gusto kong magsugal. No? Adik ako eh. So, nangyari po yung mga kapatid, sa madaling salita, tinakawang mo siya, nagsugal ako, nanalo naman ako. Pero madalas ako talo. No? Ang nangyari, pag-uwi ko, alam niya na ninakawan ko siya. Kasi, yung
yung pag-ayos ng pera, alam ng mga matatanda yan. Eh yung lolo ko matalino, masino sa pera, alam niyo yung kung magkano yung nawala. Pero nangyari, no, sa madaling salita, pinalo niya ako. Bata pa ako niya, elementary. No? So, sugal na ako lahat po. Cara Cruz, 41, Lucky 9, Pusoy 2. No? Yung tongits, wala na ako nung tongits kasi nakakilala na ako sa Panginoon. No? Bago na lang yung tongits na yun. Nung ako po ay saved na, sabi ko, naging curious ako doon sa tongits. Paano kaya ito? parang gusto bumalik no? Pero salamat sa Panginoon. No? Hindi ko na ngayon alam yung mga sugal-sugal ngayon. Kasi inalis na ng Panginoon Eh yun ang pangyayari po. Pas na, mga kapatid. Kung ikaw ay may bisyo, no? Sugal man yan, no? Pambababae man yan, droga, no? Yung sinabi kong ABS-CBN, alak, babae, sugal, cabaret, beer house, nightclub. ABS-CBN. Huwag po natin gawin po mga kapatid, Kristiyano ka na. No? Kailangan po natin mga kapatid bilang Kristiyano, tayo po ay maging role model. Ano ba ang sabi ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kailangan, past is past, forgetting the past. No? Kailangan tayo po ay kalimutan na yung nakaraan. Nakalipas na yan Huwag mo nang babalikan. Inuungkat mo pa yung nangyari sa buhay mo from 10 years ago. Babalikan mo pa, huwag na. No? Kailangan po yung mga kapatid. Kahit po yung mga pangyayari po, minsan ay successful ng iyong buhay. Alam niyo po yung pagiging minsan successful ng buhay. Minsan po, yung pride. Amen. Pagka naging successful na isang Kristiyano, minsan yumayabang na. Ha? Pinagpala ng Panginoon, nakalimutan mga Panginoon, nakalimutan rin magbigay para sa Panginoon. Nagkaroon na ng pride. Naging mayabang na. Isa rin po yun, yung successful. No? Minsan nilalayo tayo ng Panginoon. So kung yung past na, huwag mo na balikan yun. Kung naging ma-pride ka, naging mayabang ka, naging madamot ka para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon, huwag mo nang gawin madamot ngayon. Kung meron nagpipray sa'yo ng pastor mo, no, remember him. Ano ba ang pastor? Pray for him. Yung P. No? Yung A. Assist. No? Assist him. Submit. Ano yung S? Submit. No? Submit to him. No? And T. Ano yun? Thank him. Pasalamat ka sa pastor mo. Pinagpipray ka Ano? Siya yung overseer. Obey him. Nakakasiwa sa iyo. At palaging siya ay, kailangan ka magsumunod sa kanya. Kasi binigay siya sa iyo ng Panginoon. Ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Alam niyo po, may mga Kristiyano, hindi ayaw po nilang payo ng pastor. May mga ganyang Kristiyano. No? Pag gusto nila, silang masusunod, hindi ang pastor. Payuhan mo, ayaw ng payo. No? Gusto siya ang maganda siya na lang kaya magpastor. No? Gusto pahalaw Marunong pa sa pastor. Bigyan mo ng advice, ayaw niya magpa-advice. Baka meron sa atin dito nun. Kung may pinapayuhan ka ng pastor mo dahil sa ikabubuti mo. No? Matuto po tayo. Especially yung mga young people. No? Halimbawa, meron ng ligaw sa iyo. Pinayuhan ka ng pastor mo, makinig ka. Para sa iyo yun. No? Alam ng pastor yung ikabubuti mo. No? May timetable para dyan. No? Merong magandang mangyayari para sa iyo.
ipag-pray mo siya, ipag-fast mo siya. No? Maganda yung praying and fasting. Alam niyo po, yung nangliligaw ako sa asawa ko, 3 beses po ako nag-fast sa aking asawa. 3 beses na diretsyo. Okay? Pinagpipray ko po siya. 25 years na ako nag-asawa. Siya 26. No? Magka-27 siya. So, madaling salita, no? Yun ang naging susi para po maging successful yung aming pong pagsasama. Hindi po nagmamadali. Ako niyo po, kung nagmamadali, kung yan ay para sa'yo, bibigyan ng Panginoon yan sa'yo. No? Kung biniguhan man, hindi lang naman siya no? May bibigyan ang Panginoon ng best para sa iyo. Kung hindi siya, naging sa iyo. No? Merong special ibibigay ang Panginoon para sa iyo. Maging faithful ka lang sa Panginoon. Yan ang susi. Press on! Magpatuloy ka lang sa Panginoon. At merong ibibigay sa iyo na right guy o right woman para sa iyo. No? Right man. Yung gentleman. O, Jemboy, narinig mo yun? Kailangan po mga kapatid, wag lang po kayo magmadali. Alam niyo po, nang kinasal kami, sandali, ano lang po, simple lang. No, ang church, inalagaan po kami. Kaya huwag aalagaan nyo rin po yung mga local church ninyo. Kasi yung local church niyo, tutulong yan pagdating ng kayo ay ikasal. Okay? Yan po nangyari po sa amin. At minsan, mayroon po magsasalita, sagot ko na ang lechon. Sagot ko na ang display. No? May mga nagsasagot-sagot na. O, Jemboy. Dahil sa iyong katapatan sa Panginoon. Kaya mga young people, maging tapat ka sa Panginoon at tapat ang Panginoon sa iyo. Gagamitin niya ang local church na iyong inaatinan at ang pastor at mga kapatiran. Sigurado yung proven na po yan. Okay? Kaya kung bakit po sinasabi ito, mga kapatid, no? Malaking bagay po. Merong yung past natin, pero meron din naman past na pwede nating alalahanin. Huwag lang tayong maging mayabang. No? Yung past na kung saan nilalayo ka sa Panginoon, yun yung huwag mo nang balikan. Pero yung past na yun ay magbibigay sa iyo para ma-encourage ka, magpatuloy sa Panginoon, balikan mo. Pero kung ito ay magiging way para maging mayabang ka, no? Nandun yung pride minsan ng tao eh. Tapos alayo ka na sa Panginoon, magbabackslide ka na, hindi na maganda. So kailangan yung mga background na maganda, mangyayari, balikan mo siya, pero yung hindi naman, yung ilalayo ka at pride, huwag mo na balikan. Okay? Halinaw po. So, yan po number 1. Duty, let go of the past. No? Huwag nating hayaan. Yun po ang number 1. Hayaan muna ang nakaraan. Hayaan mo na nakaraan. No? Hayaan mo na yung nakaraan. Kung si brother, sister, di yan sa iyo, mayroong best para sa iyo. Pero kung yan ang binigay sa iyo ng Panginoon at tamang, yan talaga ay nasa tama kayong edad at tamang meron kayong parehas kayong faithful. Nako, yan talaga ang kalooban ng Panginoon. O, Jemboy. Oo. Pagkatamang edad, parehas kayong faithful. Ako ang pastor. Kasama mo ako sa panalangin. Parehas kayong tapat eh. No? Parehas kayong tapat. Boto ko sa inyo parehas. Okay. Tuloy tayo, pangalawa. Duty stretch out to the future. So makita po natin, sinabi niya sa Philippians chapter 3 verse 13, reaching forth unto those things which are before. No? Yan lang nais na Apostle Paul, no, na ating mangyari po sa atin, no? So, may inaabot po siya. The word Paul used here means to stretch out towards something. The root word of
often depicts the stretching forth of the hand. As a runner, no, in example mo niya, leans forward, stretches out his legs. We must do the same in the Christian race. Stop being satisfied with a basic Christian life. Make it your passion to grow spiritually. Okay? According to 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Kailangan yung may paglago, but grow in grace sa biyaya ay maging malago po tayo ang bawat isa. Lalo po kayo, no? Nandiyan pa yung kalakasan sa inyo sa ganito pong edad, nung po yung kabataan nyo, iba na po kasi talaga pagka nagkakaedad. No? Pero sa inyong kabataan, mga kapatid, huwag nyo sayangin yung lakas nyo. Habang nandiyan pa yung lakas ninyo, sabi po ng sa Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang Panginoon sa iyong kabataan. Yan ang kailangan mo, no? Yung lakas mo, i-preserve mo yan, gamitin mo yan sa larangan ng gawain ng Panginoon. No? So, gamitin mo lamang sa Panginoon yan. Huwag mong gagamitin sa ibang bagay na walang katuturan. Kaya nga po yung palagi namin sinasambit dito, ye are not your own. Your body is the temple of God. No? You are bought with a price, therefore glorify God in your body. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. No? So yun po, at maging sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 na ating pong palaging nababasa. So yan po ang kailangan po natin, sabi diyan, reaching forth unto those things which are before. So, meron pong kasaysayan na nangyari na may isa pong tao na nagngangalan si Glenn Cunningham. No? Si Glenn Cunningham, born in 1909, when he was 8 years old, was severely burned in a school fire. No? Which his older brother perished. His legs were so badly burned that doctors recommended amputation. His mother refused to let that happen. The doctor said he would never walk again. No, sinabi ng doktor, nung siya po ay nasunog, yung kanyang legs, no, hindi na siya makalakad. Sabi po dito, sabi po ni Glenn, sabi dito, claiming his life verse. So meron siyang life verse, Isaiah 40 verse number 31. Now ito pong sabi, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, that moment na yung mga kapatid, na siya po ay nagkaroon ng verse at meron siyang determination, nangyari po, nang siya po ay nagkaroon ng therapy, unti-unting gumagani ang kanyang legs at isang araw, siya po'y nakalakad na. Sa biyaya at tulong ng Panginoon. Kasi nag-press on siya. Nagpatuloy siya na mayroong determinasyon dahil sa Panginoon. Nagkaroon siya ng determinasyon. Wala siyang discouragement. No? Hindi dapat tayo na-discourage sa buhay natin kung ito may mga nangyayari nakikita natin sa paligid o sa Facebook natin, ang mga negatibo nakikita natin sa television, sa radio, pero hindi dapat mawala, hindi dapat ma-discourage at mawala yung ating determination. No? Ganun po si Glenn Cunningham. So, nakita po natin na siya po ay unti-unting nakalakad, nagkaroon ng world record sa buhay po ng kanya nga pong ginawa. Na siya po ay, sabi dito, that moment, sabi dito sa verse na, sa kanyang sinabi, no, after hours upon hours of painful therapy, he took his first step 2 years later. Glenn was determined with God's help, no, sa tulong ng ating Panginoon, not just to walk. Alam niyo po nangyari, but to run. No?
And that he did. 1934, mga kapatid, he set the world record for the mile run at 4:06.8. No? Siya po ay naging second in the World Olympics. No? True to life story, mga kapatid. Si Glenn Cunningham, no? Finished second in the World Olympics. His life and his testimony of perseverance in the face of incredible odds. So makita po natin, hindi siya tumigil. Alam niya na isang araw siya'y makakalakad. Alam niya isang araw siya'y makakatakbo. At lumaban pa siya sa tournament. At siya po'y nanalo. At doon, naging second place naman sa Olympic. No? 1936. So nakita po natin, reaching forth unto those things which are before. Mayroong gusto siyang maabot sa buhay. Ikaw kapatid, ikaw, young people, may gusto ka bang maabot sa buhay mo? May gusto ka bang maabot sa buhay mo bilang Kristiyano? Kasi kung wala kang gustong maabot sa buhay Kristiyano mo, sayang wala kang goal. Dapat may goal tayo. Ano ba ang goal mo sa buhay? No? Bawat isa sa atin, mga kapatid, magkaroon tayo dapat ng goal. Ang sabi ni Paul, reaching forth unto those things which are before. Gusto mong maabot na ikaw isang araw ay gamitin ka ng Panginoon, gusto mo maging pastor, tinatawag ka ng Panginoon para sa ministry ng pagpapastor, tinatawag ka ng Panginoon para ikaw mag-preach sa Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon para ikaw maging teacher para sa Panginoon, ikaw tinatawag para sa gawain ng Panginoon, maraming ministry ang Panginoon, tinatawag ka, it's about decision making. Mag-decide ka ngayon sa gabing ito. Kailangan mong maabot yun. Dahil yun ang nais ng Panginoon na gusto niya para sa iyo at sa bawat isa sa atin. Reaching forth unto those things which are before. No? Meron ka ng vision. Meron ka ng mission sa buhay mo ngayon. No? Meron ka ng tinatarget. May goal ka na dapat mong magkaroon ka ng goal na sa buhay mo. No? Kailangan ka ng mayroon ka ng gustong marating sa buhay. Tingnan niyo po yung mga walang goal sa buhay. Yung wala siyang gustong marating sa buhay. Ano nangyayari? Nagiging ano na lamang po. No? Kung hindi stagnant, nagiging sansa na lang po nakikipagbarkada. No? Palaboy na lang. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yung Christian? Maging palaboy ka? No? At magiging kasama mo, unbeliever? Be not unequally yoked with unbeliever. No? Hindi ikaw ang dadalhin ng unbeliever. Ikaw ang magdadala sa unbeliever para sa Panginoon, makakilala sila. Hindi dapat ikaw ang dinadala ng mga unsaved. Ikaw ang magdadala sa unsaved para sa Panginoon sila makakilala. Minsan po kasi ang Kristiyano, siya pa ang nagdadala ng unbeliever niya. Unsaved. Hindi pwede yung gano'n, mga kapatid. No? Kaya nga po tayo po ay asin ng sanlibutan. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Nakikita po tayo ng mga nasa paligid po natin, especially yung mga tao na mga malapit sa iyo, sa puso mo. No? Kasabi mo, BFF mo. No? Ang BFF mo talaga ang Panginoon. No? Dapat yung kapwa mo Kristiyano, ikaw ang hahanapin mo, Kristiyano din. Pagdating po sa tinatawag na relationship. Pagdating naman po sa mga pagkakaibigan, ang hanapin mo, ang maging fellowship mo palagi, mga Kristiyano. No? Mas madalas po kasi minsan sa mga Kristiyano, ang ka-fellowship, mga unbeliever. Kaya pagdating po ng problema, lumalaki. Nangyayari po, napapahamak. No? Huwag pong mangyari po yung mga ganung bagay sa atin, mga kapatid. No? Kailangan meron na tayong tinatarget sa buhay. Meron ka ng goal.
Meron ka ng nais marating sa iyong buhay Kristiyano. Hindi hanggang dyan lang tayo, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon tayo ay mamunga. No? Mamunga tayo bilang Kristiyano. Meron tayo pong may mangyayari sa ating buhay. Okay? So, makita po natin, Paul had a passion to know Christ. So, yan makikita natin. So, makita po na So si Glenn Cunningham reached out the future, he claimed God's word and set high goals for himself. Yan po yung nangyari kay Glenn Cunningham, no? God wants us to reach out toward the goal. Nais na po ng Panginoon yun. He set for us, as God, what goals He has for your future. No? For you, it may be the goal of daily reading your Bible. Ano ba ang goal mo? Maganda po yung daily reading your King James Bible. Maganda yung nagbabasa ka. Ano ba ang sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. No? Kaya kailangan po natin yung salita na kailangan mayroon tayong goal sa araw ng ating buhay na magbasa tayo ng Bible. Ano po ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6? In everything by prayer. May goal ka rin manalangin para sa buhay Kristiyano mo. Hindi yung mananalangin lang tayo pagka kailangan natin ng Panginoon. Okay, maganda rin po yung nananalangin ka. Pero hindi yung pagkailangan mo ng Panginoon. No? Kahit na wala kang kailangan, manalangin ka pa rin. Pasalamat tayo sa Panginoon. In everything by prayer. No, alam niyo po, minsan po nag-aalala ang Kristiyano sa mga bagay-bagay. Ang ganda po na sinabi niyo sa Philippians 4:6. Sabi be careful for nothing. Anong ibig sabihin ng be careful for nothing? Don't worry. No? Mayroon bang pagtaas ng matrikula sa mga estudyante na nag-aaral dito? No? May pagtaas man ng bilihin? No? Sa mga namimili tuwing araw-araw sa palengke. May pagtaas man ng diesel, ng crude oil. Pero sabi ng Bible, be careful for nothing. Don't worry. Kumakanta ka pa nga, don't worry about tomorrow. Just be real good today. The Lord is right beside you. He'll guide you all the way. And faith, hope, and charity. That's the way to live successfully. How do I know? The Bible tells me so. No? Don't worry about tomorrow, sabi ng awitin. Pero palagi ang Kristiyano, alalang-alala sa lahat ng bagay. No? Para kasi si Marta, maging Mary ka naman. No? Anong sabi ng Bible, mga kapatid? No? Yung sabi, ang antidote, alam niyo po doon sa antidote doon sa Philippians chapter 4 verse 6. Ang solusyon, in everything by prayer. Nagpipray ba tayo? Nagpipray ka ba? Gusto mo mawala yung problema? Idaan mo sa panalangin. Ang panalangin ang susi sa lahat ng mga problema. Dahil kung ikaw ay tayo tatawag sa Panginoon, yung ating nga pong sinasabi dito, no? Siya ang solusyon. Sabi niya, no? Reaching forth unto those things which are before. Kailangan, mga kapatid, meron ka na ngayong pagbabasa ng Bible, pananalangin, paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:58? Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan ang ginagawa mo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, may reward na naghihintay sa langit sa judgment seat of Christ. Huwag mong isipin na kahit ikaw lang, magpulot ka lang ng dumi. Di ba? Ina-announce po dito. Mga campers, yung mga dumi dyan, yung kalat, pakidampot naman, ha? Bago tayo umalis dito. Alam niyo po, yung pagpulot mo
ng basura dyan, no? Yan ay tanda ng mga kapatid na ikaw, no? Ikaw ay mature na. Mature ka na. No? Meron niyang naghihintay na para sa langit. Kahit ikaw ay naglilinis lang sa church, no? Alisin na natin yung lang. Kahit ikaw ay naglinis sa church, meron na yung gantimpala sa Panginoon. Kahit ikaw ay nagpupunas lang ng mga bangko, kahit ikaw ay nag-aayos lang ng camera o ng mga nasa church, mga gamit sa church, meron nang naghihintay na gantimpala sa iyo. Bakit? Sabi po dyan, no? Reaching forth unto those things which are before. No? Meron ka ng goal sa buhay. No? Na ikaw ay isang araw pagdating mo sa harapan ng Panginoon, nasasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Kapatid, it's about time. No? Paggamit tayo. Habang tayo po ay nandito, meron po tayong responsibility. Kaya nga mayroon po tinatawag na Christianology. Alam niyo po ba ang Christianology? Christian living. Christian duties. Ibig sabihin, sa bawat isa po sa atin na mga nakakilala sa Panginoon, meron tayong responsibility. Meron tayong dapat gampanan. No? Lahat tayo dito na mga anak ng Diyos, meron tayong tungkulin, may task tayo. Huwag mo sabihin, wala kang gagampanan. Buti nga yung bata, may ginagawa. How much more ikaw matanda? No? Lahat tayo dito may tungkulin. No? Kung wala tayong use, magiging useless tayo, kukunin na lang tayo ng Panginoon. Wala ka naman kayong ginagawa dyan, anak eh. Kunin na lang kita. No? Masisira pa yung pangalan ko sa iyo. Nasisira yung testimony mo dyan. Promote na lang kita. No? Sabi ng Panginoon, no? Sa John chapter 15, pang binasa niyo po yun. For without me, sa verse 5, you can do nothing. For without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa, wala kang Panginoon. Ano sabi ng John chapter 3, verse 27? A man can receive nothing except it be given him from heaven. Lahat ng bagay nasa Panginoon. Kung ikaw ay magpapagamit sa gabi ito, yan ay magiging reward mo. Isang araw, ma-obtain mo ang crown. Press on, kapatid. Patuloy lang. And the last, dito tayo sa pangatlo, mga kapatid. Patuloy lang po tayo. Patuloy din kayo makinig. Patuloy din tayo makinig. No? Nakikinig po ba tayo? Okay. Patuloy kayo makinig. At hindi ka magsisisi. No? Pag-alis mo dito, no? Itong natutunan mo. Ito magiging way para ikaw ay pagpalain ng Panginoon, gamitin ng Panginoon. At isang araw, yung crown ay ibibigay sa iyo ng Panginoon ayon sa iyong disiplina at ayon sa iyong pagpapatuloy. Yung disiplina, yung ating kagabi pinag-aralan. Ngayon naman, pagpapatuloy. Okay? So, ano po ang verse na pangatlo? Dito na po tayo sa verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Duty, keep running toward the goal. No? Kailangan po natin magpatuloy sa pagtakbo. At sa pagpapatuloy mo sa pagtakbo, no? Parang, ayan po yung example ko kagabi. Sa isang atleta, siya po ay dapat hindi humihinto hanggang sa matapos niya ang finish line. At ganun din po sa buhay ng Kristiyano, hanggang sa matapos mo ang iyong paglilingkod, ang iyong tinatawag na duties, responsibilities, natapos mo at nagkaroon ka ng finish line, may reward o gantimpala na naghihintay sa iyo. No? So makita po natin, toward the goal, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. So makita po natin dyan, pangatlo, sa verse number 14, ito po yung pangatlong punto, keep running toward the goal.
No? Focus your eyes on the goal. Kailangan po nakapokus yung ating mga mata sa ating gustong maabot. Ano ba ang gusto mong maabot sa buhay mo? Gusto mo ba yung reward, yung obtaining crown? Yung 5 crowns? Crown of rejoicing, nag-aakay ng kaluluwa. Crown of rejoicing, ito po yung naghihintay sa pagdating ng Panginoon. No? Yun yung tinatawag sa Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God. Yung crown of righteousness po yun. Crown of rejoicing, yun po yung nag-aakay ng kaluluwa. Crown of righteousness, yun po yung nag-aantay sa pagdating ng Panginoon sa rapture time. Yung incorruptible crown, ito naman po yung kagabi. Yung faithful ka na may disiplina sa iyong katawan. No? At yung crown of glory, yan po yung sa mga pastor, preacher, no? Yung mga martyr, nagpagamit sa Panginoon. At yung crown of life. No? Yan po yung 5 na makikita po natin. So, yan po ang nais na ibigay ng Panginoon sa mga nagpapatuloy po sa gawain ng Panginoon. So, makita po natin, nakapokus po sila sa isang goal. No? Paul longed to receive God's prize. He was not striving to earn heaven. That is impossible. Longing was for the heavenly reward for Christian character and service. He was not competing with others. Hindi siya nakikipag-kompetensya sa mga kapwa niyang mananampalataya. Kasi sa bawat Kristiyano, may kanya-kanya tayong takbuhin. Hindi tayo nakikipaglaban o kompetensya. No? Nakikipagpaligsahan. Hindi po ganun. No? Kailangan lang matapos natin, lahat tayo dito, matapos natin yung ating takbuhin. Amen? May kanya-kanya po tayong takbuhin. Yung iba, nauuna na. Yung iba, nasa gitna na. Yung iba, nahuli. Pero ang maganda nito, nauna ka man, nasa gitna ka man, nasa huli ka man, ang maganda, matapos mo ang finish line. Matapos natin. No? Kailangan lang po, nakapokus tayo sa Panginoon. Press toward the mark for the prize. No? Doon yung focus natin para pagka tayo po nakapokus sa Kanya, walang mga distraction. Walang mga hindrances. No? Walang mga balakid sa buhay. Pag ikay tumakbo, ang focus mo lang, walang iba, yung King of Kings and Lord of Lords harap sa iyo isang araw sa judgment seat of Christ. At ibigay sa iyo yung gantimpala na nais mo sa iyo. No? Yung gantimpala na ninanais mo na makamtan pagdating ng araw sa judgment seat of Christ. Kailangan mga kapatid, sa about time, sa gabing ito, no? Press toward for the prize, for the mark, for the prize of the high calling of God. May calling sa gabing ito, nais niya mangusap sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May calling na sinabi sa Bible. Anong sabi? Calling of God in Christ. At nais ng Panginoon, tayo po ay yuyuko. Kayo po ay yuyuko at pipigit. Nais ng Panginoon, no? Sa calling niya sa iyo, dito sa altar ko, ay ilapit mo ang iyong buhay. Surrender mo ang iyong buhay. Ibigay mo ang iyong sarili. No? Alisin mo na yung past sa iyong buhay. Yung mga negative past, ay huwag mo nang balikan. Ngayon naman, ikaw ay nakapokus na dapat sa iyong tinatak, sa iyong goal. Para isang araw, pagdating mo sa pagharap mo sa Panginoon, I press toward for the mark of the high calling of Jesus Christ. Ikaw ay magsusurrender ng iyong buhay sa gabi ito, kapatid. Mga young people, ito ang gabing ito, pangalawang gabi na. Sayang naman kung hindi mo ibibigay ang buhay mo sa gabing ito. Hindi naman palagi dapat din na tayo ay, ikaw ay yuyuko na wala kang ginawang pagtatalaga. Hindi naman yung paglapit mo dito, no? Hindi sincere. Kailangan paglapit ka dito sa harapan, sincere, seryoso, nasa puso.
Kahit na nandiyan ka sa malayo, pwede kang pumunta dito sa harapan. Wala ka dapat ikahiya. Pwede ba ninyong gawin yun para sa Panginoon? Na kayong nandiyan sa mga malayo, pumunta dito sa harapan. At yung mga nasa harapan, lalo pa lumapit sa harapan. Pwede ba yun? Para sa Panginoon? Habang tumutugtog po ng I surrender o ng ating pananalig. It's about time. No? Marami pa po dito sa harapan. Yang ating nga pong pagpunta rito sa harapan, hindi po yung kawalan po sa iyo. Yan po ay malaking bagay para sa iyo. Pinapakita mo ang disiplina mo sa Panginoon at pinapakita mo ang pagsunod mo sa Panginoon upang ma-obtain mo ang crown na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ng Bible, kung ikakaya mo ako sa aking Ama na nasa langit, ikakaya rin kita. Pero salamat, hindi nyo kinaya ang Panginoon sa kanyang Ama na nasa langit. Sa bawat time, habang kayo po'y nakapikit, kausapin mo ang banal na Espiritu. Kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas sa oras na ito at bigay ka ng pagtatalaga. Bigay mo ang oras mo. Bigay mo ang iyong mga redeeming the time. Sa bawat time, yung oras mo. O samantalahin mo na. Baka hindi na tayo buhay bukas. Itong oras na ito, nabuhay ka, samantalahin mo. Kung hindi darating kung hindi tayo magpapasya ngayon, kailan ka magpapasya? Kung may mangyari sa iyo, sayang. Isa bawat time, gabing ito, magpasya ka. Tawagin ko po si Pastor. Anyway. Nandiyan po ba si Pastor Jonathan? Tuloy lang po kayo sa panalangin. At huwag po kayong pa-distract. Itong pangalawang gabi, sulitin na po natin. Sulitin na po natin itong pangalawang gabi. Take your time. Amen. Praise the Lord. Ipagpatuloy po natin ang invitation at sa oras na ito ay sundin natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kagustuhan sa buhay natin. Sabihin natin ito ng malakas sa ating Panginoon. Sa lahat po ng mga campers, sundin yung panalangin. Isang commitment na gagawin natin sa Panginoon ngayong gabi. Nasusundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabihin natin ito, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa camp na ito, Panginoon, na Ikaw ay nangusap sa aking buhay sa pamamagitan ng mga mensahe. Lord, pinangangako ko po, Panginoon, na babaguhin ko po ang aking landas upang sa ganoon maging mas maayos akong Kristiyano at makapaglilingkod ako sa iyo ng mas tama. Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas na makapagpatuloy at magtagumpay laban sa kaaway. O Diyos, tulungan niyo po ako na maging isang instrumento para po sa aming church. Maging bahagi ako sa mga ministry. Salamat po, Panginoon, sa revival na tinanggap namin sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po ang aking dalangin at pagpupuri at binibigay ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God.